Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Hindi ako papayag na katulad mo lang ang sisira sa pagsasama namin. Kung magiging mapilit kang wasakin ang relasyon namin, pag-isipan mong mabuti. Huwag mo akong piliting dikdikin ka ng pinong-pino! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Bilang tao, nahuhulog tayo sa pagkakamali. Subalit ang minsang pagkakamali ay naghahatid sa atin sa mas komplikadong sitwasyon na may pagkakataong mahirap takasan. Mga kaibigan, narito po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Huwag mo akong piliting dikdikin ka ng pinong-pino. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Gising ka pa rin, Neri. Ba't hindi ka pa natutulog? Hindi pa po ako inaantok, Itay. Magpahinga ka na, mapupuyat ka. Okay lang po, Itay. Hinihintay mo si Roland. Opo. Hindi ka na nasanay sa asawa mong gwardya. Sabi po kasi niya, uuwi siya. Kaya lang wala pa rin. Baka hindi na naman pumasok yung karelyebo niyang gwardya. Kaya mapipilitan siya mag-straight. Minsan na nga lang siyang umuwi sa loob ng 1 linggo. Tapos hindi pa matutuloy. Tinawagan mo na ba siya? Opo, Itay. Kaya lang, hindi ko makontak ang kanyang cellphone. Nag-aalala tuloy ako. Tiyak na okay ang asawa mo. Saka uuwi rin yun. Sige na, matulog ka na. Huwag mo siyang inaalala lagi. Itay, hindi ko maiiwasang di mag-alala kay Roland. Alam niyo naman po kung gaano ko siya kamahal. Ibang-iba ka. Hindi ako magsasawa sa iba. Roland, hindi kita kayang tanggihan. Sa'yo lang ako nangiging masaya ng ganito. Roland,
Hindi masasayang ang loob. Sandali. Dahil pa ulit-ulit tayong pupunta sa langit. Sasabi ko makarating doon. Kasama ko. Akala ko hindi ka pa uuwi. Pasensya ka na, Neri. Kasalanan kasi nung karelyebo ko Bigla nakipagpalit. Dahil hindi raw siya makakapasok. Kaya napilitan ako mag-straight. Okay lang. Nag-alala lang kasi ako. Sorry siguro tinatawagan mo rin ako. Kaya lang, nalobat yung cellphone ko Wala namang available na charger. Kumain ka na ba? Oo. Ang gusto ko, matulog na. Pagod na pagod ako Roland? Bakit, Neri? May sasabihin ka pa? Wala. Sige na. Matulog ka na at nang makapagpahinga ka. Alam ko kung ano iniisip mo. Wala kang dapat ikatakot. Hindi ako mawawala sa'yo. Pangako yan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ibang klase ka, Tol. Bakit? Lusot na naman ba? Sinangkalan mo na naman ako sa asawa mo. Lumalabas tuloy na pala absent ako. At pinag-straight kita sa trabaho. Thank you Tol, kapag pinuntahan ako ni Neri, tapos tinanong niya ako, hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Pare, kaibigan kita, diba? Kaya hindi mo ko ilalaglag. Bakit kasi hindi ka pa magpakatino? Kasalanan ko bang maging habulin ako? Kung sabihin mo, mahilig ka lang talaga. Hindi Friendly lang ako at mapagbigay. Gusto ni Jerry na pasayahin ko siya di pinagbibigyan ko. Bahala ka nga sa buhay mo. Basta't ako, labas dyan sa kalokohan mo, Katatapos ko lang maglinis ng bahay. Ang kintab ng sahig nyo Pwedeng manalamin? Starwax, floorwax ang ginamit ko dyan. Madali kasing gamitin. Napasyal ka yata, Divina. Ay, nako. Naiinip kasi ako sa bahay. Kaya naisipan kong bumisita dito sa'yo. Mamaya magalit sa'yo, mister mo. Di magalit siya. Ay, sandali nga. Meron ba kayong problema? Siya ang problema ko. Alam mo na kung ano yun. May iba na ba siya? Wala pa ako nakikita. Pero, nararamdaman ko. Baka akala mo lang yun. Alam mo, mabuti ka pa. Sa tingin ko okay na okay kayo ni Roland. Masaya ka sa kanya. Kasi hindi kanya binibigyan ng problema. At tapat siya sa'yo. Kaninang nasa duty ako pa na yung tawag mo. Pero hindi man sinasagot ang tawag ko. May pinagagawa kasi sa akin yung amo ko Kaya hindi ko masagot yung tawag mo. Bakit ba? Roland. Hindi ko alam ang gagawin ko. Bakit? May nangyari ba? Oo.
Ha? Pero teka, akala ko ba may ginagawa ka para hindi ka magbuntis? Hindi umubra. At saka kasalanan mo rin eh. Nitong huli nakita tayo, hindi mo winidraw. Dati naman eh. Ginagawa mo. Nadala ako eh. Di ko napigilan. Paano ngayon yan? Eh bakit ako tinatanong mo? Problema natin ito. Hindi ko to kaya mag-isa. Huwag mo sabihin, pababayaan mo ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Madaling magpasarap, pero mahirap pagkatapos ng sarap. Pasaway kasi. Sino pasaway? Si Jerlyn? Oo. Loko ka rin eh. Ginusto mo yan, Roland. Para hindi ko alam ang gagawin ko. Paano kung malaman ni Neri? Malaking problema yan. Baka hiwalayan ka nun. Ay, hindi pwede yun. Bah, Mahal ko si Neri. At hindi ako papayag na masira ang pagsasama namin. dapat inisip mo yan bago ka gumawa ng kalokohan. Pampalipas ko lang si Jerlyn. Ganon siya sa akin. Pero buntis siya eh. Paanong bata? Huwag mo sabihing ipalalaglag mo. Yan na nga ba ang sinasabi ko sa iyo, Jerlyn? Hindi ka marunong makinig. Matigas ang ulo mo. Huwag niyo na akong pag-alitan, Lola. Nandiyan na eh. Para bang maliit na bagay lang yung ginawa mo. Nagiging kahiya-hiya ka. Lolobo yan tiyan mo pero wala kang asawa. Bata ka. Hirap na nga ang buhay natin. Nagdagdag ka pa ng problema. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po ako papayag na hindi panagutan ni Roland ang dinadala ko. Bay, dapat lang. At gusto kong makaharap ang nakabuntis sa'yo. Para malaman ko kung ano bang plano niya. Hindi pwedeng ganyan. Na pagkatapos kang buntisin, pababayaan ka. Ang anak ko, sadya mo. Opo. At naparito po ako dahil sa kalagayan ko. Hindi ko po kasi alam ang gagawin ko. At saka parang umiiwas na sa akin si Roland. Kasi po, buntis ako. Ano? Boyfriend ko po si Roland. Alam niya na ang sitwasyon ko. Nasabi ko na sa kanya. Basta ka lang nagtiwala sa anak ko. Mahal ko po siya. At alam ko, mahal din niya ako. Hindi mo man lang muna siya kinilala ng husto. Bakit po? Itay! Pakibukas po ang pinto. Galing po ako sa palengke. May mga tubig po kasi ako. Hindi yan nakalak. Itulak mo na lang. May bisita po pala kayo? Sino po sila? Si Jerlyn. Isang malapit na kaibigan. At Jerlyn, siya si Neri. Asawa ni Roland. Asawa? Oo, at 5 taon na silang kasal.
Ano ang gagawin ni Neri sa kanyang natuklasan? Simula na ba yun ang pagkasira ng relasyon ng mag-asawang Neri at Roland? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda pa ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Vilma Borromeo, Lionel Benamin, Chiquit Amor, Olive Madrideos, Phil Cruz, Susan Robles, at si Bobby Cruz sa papel na Roland. Dinapatan ang tunog ni Jerry Butia, sa musika ni Buboy Salonga, superbisyong teknikal ni Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Gali J. Halamanan at sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Huwag mo akong piliting dikdikin ka ng pinong-pino. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May Pangako ang Bukas. Hindi ako papayag na katulad mo lang ang sisira sa pagsasama namin. Kung magiging mapilit kang wasakin ang relasyon namin, pag-isipan mong mabuti. Huwag mo akong piliting dikdikin ka ng pinong-pino! May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas. Magandang araw na muli sa inyong lahat mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Huwag mo akong piliting dikdikin ka ng pinong-pino. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas.
matagal na rin pala silang kasal ni Roland. Oo, Jerlyn. At masaya kami nagsasama ng asawa ko. Kasi hindi niya ako binibigyan ng problema. Ganun pa? Mana sa tatay. Kailangan ko nang umalis. Oh, bakit? Bakit po siya umiiyak, Itay? Wala, Larry. Talaga lang emotional tong si Jerlyn. May problema po ba siya? Oo, pero maliit na problema lang yun. Itay, parang meron po kayong inililihim sa amin. Sino po ba talaga si Jerlyn? Hindi ko pwedeng patuloy na itago. Kaya sasabihin ko na sa iyo, Neri. Buntis kasi si Jerlyn. Buntis siya? Oo. At akong ama. Itay, congratulations. Kayo talaga? Naitago niyo yung sa amin ni Roland? May girlfriend pala kayo, tapos buntis na siya? Iba ako eh. Mahusay magtago. Ano ba sinasabi mo, Neri? Ang itay mo, Oh, sa edad niya, matulis pa rin pala. anong matulis sa sinasabi mo? Kasi may babaeng nagpunta rito. Pinakilala sa akin, girlfriend pala niya. Ha? Kailan nagpunta? Kahapon lang. Nagulat nga ako sa ipinagtapat ni Itay Manuel. Dahil buntis na yung babae. Talaga? Walang nababanggit sa akin si Itay na may girlfriend pala siya. Baka nahihiya. Kaya lang hindi na niya pwedeng itago. Kasi buntis na yung babae. Kaya yun, pinagtapat na niya. Anong pangalan ng babae? Ano nga bang pangalan? Jerlyn. Tama, Jerlyn ang pangalan. Ha? Oh, bakit Roland? Kilala mo ba siya? Hindi. Nakakatawa lang ang Itay. Kasi sa edad niyang yun, nakabuo pa siya. Bakit nga ba hindi? Ibig sabihin lang nun, malakas pa ang tuhod ni Itay. Tinaig pa ako. Naunahan pa niya tayong magkaroon ng anak. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Buti na lang. Mahusay ka, partner, sa paglalaba ang Pride Barretta. Hindi ako ganong pagod dahil madaling matanggal ng mantsa. Jerlyn? Bakit nag-iisa ka? Akala ko ba isasama mo rito sa bahay ang lalaki nakabuntis sa'yo? Hindi ko na po siya maisasama dito. Ha? Bakit? Niloko niya ako. Hindi niya ako pwedeng panagutan. Ibig mong sabihin, may asawa siya? Opo, Lola Pasita. 5 taon na silang kasal. Nakita mo na. Komplikado ang problemang pinasok mo. May asawa na pala ang lalaking yun. Hindi ko po kasi alam. Yan ang hirap sa'yo. Puro puso ang pinairal mo. Madali kang naniwala. Madali kang nagpaloko. Ano ngayon ang mangyayari sa'yo? Lalabas kang kabit.
Takot kang mapahiya. Pero pumasok ka sa nakahihiyang sitwasyon. Ginawa mo yan. Hala, harapin mo. Hindi ako nagkulang ng paalala sa'yo. Huwag na po kayong magalit sa akin, Lola Pasita. Huwag akong magalit. Nakakapanginig ng laman yung ginawa mong katanghan. Bakit nakipagkita ka pa sa akin? Bakit mo ginawa yan? Ang alin? Nagpunta ka sa bahay. Kaya pala pinagbabawalan mo ko? Dahil takot kang mabisto kong totoo. At ngayong alam ko na, hayop ka! Niloko mo ako! Maluloko ka! Gusto mo rin ang nangyari. Ikaw nga itong nagre-request eh. Dahil akala ko wala kang sabit! Napakawalang iya mo! Alam mo ba yun? Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Napakasama mo! May nabanggit sa akin si Neri tungkol sa sinabi ni Itay. Sabi niya magkarelasyon kami at siya nakabuntis sa akin. Alam mo, naguguluhan ako sa ginawa mo. Gustong itago ng tatay mo sa asawa mo ang kataksilon mo! Bakit yung ginawa yun, Tay? Dahil sa pag-aalala ko sa'yo. Tay, Anak, alam ko kung gaano ka-importante sa'yo ang relasyon nyo ni Neri. Natukso ka lang, hindi ba? At hindi mo napaglabanan yun. pero sinalon yung kalokohang ginawa ko. Gusto kong protektahan ka, anak, at nang hindi masira ang pagsasama nyo ni Neri. Pero Tay, hindi yun natatapos sa pag-amin ninyong kayo ang nakabuntis kay Charlene. Ang gusto niya, panagutan ko siya. Hindi naman pwede yun. Alam ko, hindi lang pag-amin ang kaya kong gawin, kundi handa kong panagutan siya. Ho? Pakakasalan ko si Jerlyn at maging ama ng ipinagbubuntis niya. Tay! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Siguro naman hindi ka pa nababaliw. Hindi ka pa nag-uulyanin. Ganun na ba ako katanda? Pakakasalan mo ko? Oo. Kaya kong gawin yun. Para ano? Para iligtas si Roland sa kasalanan niya. At hindi masira ang pagsasama nila? Kung ano man ang dahilan ko, sa akin na lang yun. At sa palagay mo ba papayag ako? Ayaw mong lumabas na kahiya-hiya, di ba? Saka alam ko, hindi mo makakayang suportahan ang magiging anak mo. Kaya kong gawin yon. May trabaho ako, pumapasada ako ng jeep. Hindi ikaw ang ama, kundi si Roland. Anak ko si Roland. Apo ko ang bata. Kaya may obligasyon din ako sa kanya. Hindi ka pwedeng panagutan ng anak ko. At alam mo ang dahilan. Kung guguluhin mo sila, pati buhay mo magugulo rin. Baka lalo kang walang pakinabangan. Paano ka ngayon? Lalo kayong magiging kawawa ng bata. Ewan ko. Naguguluhan ako. Pinakamadaling paraan ng iniaalok ko. Pakakasalan kita at bibigyan ng suporta. Naunahan pa kayo ni Roland.
Magkakaroon na ng anak ang biyenan mo. Natatawa nga ako kapag naaalala ko. Magkakaroon ka ng tatawaging nanay na mas bata pa sa'yo. Oo nga, no? Nanay nga pala yung tatawag ko sa magiging asawa ni Itay Manuel. O, saan sila titira? Siyempre, dito sa bahay. Nababaliw ka na ba, Jerlyn? Lola, hindi ko siya pinilit. Yun ang gusto ng tatay ng lalaki na kabuntis sa akin. Pananagutan niya ang bata. At papayag ka? Opo. Sira na ba talagang ulo mo? Lola, hindi ko kayang buhayin mag-isa ang bata. Saka alam ko, magiging pabigat ako sa inyo. Ayoko rin na maipalaglag ang sanggol. Kahit paano may takot pa rin ako sa Diyos. Lalo mo lang ginugulo ang buhay mo. Iniisip ko lang po ang kapakanan ng aking magiging anak. Kung anong makabubuti sa kanya. Tuloy po kayo, Itay. Kasama mo pala siya? Oo. Dito na siya titira. Saka magpapakasal na rin kami. Talagang hindi na kayo mapigilan? Ay, oo naman, anak. Wala na makapipigil sa amin. Magkakaroon na kami ng anak. Ay, Jerlyn, napakatahimik mo naman. Gusto mo ba ng maiinom? Hindi. Salamat na lang. Nari, yung puting t-shirt ko nga pala, gagamitin ko ngayon eh. Papasok ka na ba sa trabaho, anak? Opo, tay. Oo. Anak, siyang mapapangasawa ko. At dito na siya titira. Ano ang naghihintay na kapalaran kay Jerlyn? Bakit siya pumayag sa alok ni Manuel? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ng inyong mga mungkahi o suggestion upang lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Vilma Borromeo, Lionel Benjamin, Chiquit Amor, Olive Madrideos, Phil Cruz, Susan Robles, at si Bobby Cruz sa papel na Roland. Pinapatan ng tunog ni Jerry Butiat. Sa musika ni Buboy Sanonga. Superbisyong teknikal ni Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Gani J. Halamanan at sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Huwag mo akong piliting digdikin ka ng pinong-pino. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May Pangako ang Bukas. Hindi
Hindi ako papayag na katulad mo lang ang sisira sa pagsasama namin. Kung magiging mapilit kang wasakin ang relasyon namin, pag-isipan mong mabuti. Huwag mo akong piliting dikdikin ka ng pinong-pino! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang araw na muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Huwag mo akong piliting dikdikin ka ng pinong-pino. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Jarlene, ba't hindi ka pa naman magpahinga? Hindi pa ako inaantok. Ikaw ang magpahinga dahil papasada ka pa ng jeep bukas. Sabi mo nga sa akin, ano ba yung gumugulo sa utak mo? Wala. Yung tungkol sa kasal na sinabi ko. Tutuparin ko yun. Kahit hindi na. Bakit? Gusto kong bigyan ng pangalan ang magiging anak mo. Sapat na yung ganito. May kalalakihan siyang tatay. Saka, hindi ako magiging katawa-tawa sa ibang tao. Ang sinabi ko, pakakasal tayo. At pumayag ka. Huwag na muna natin pag-usapan yan. Ikaw bahala. Pero inuunahan na kita, ha? Kung ano man ang pinaplano mo, huwag mo nang subuking gawin. Pinaplano? Hindi ako nakababasa ng isip, Jarlene. Pero iba ang nararamdaman ko. Kung ano-anong iniisip mo. Ayokong guguluhin mo ang pagsasama ni Neri. Yun lang ang pakiusap ko. Handa kong suportahan ka. Ibigay ang gusto mo. Huwag mo lang silang pakikialaman. Lalo na ang bigyan ng problema ang mag-asawa. Ng tatay mo? Ewan ko ba dun? Lalo lang niyang inilapit sa amin ang problema. Sigurado ba siyang pakakasalan nga niya si Jarlene? Yun ang sabi niya. Hindi kaya lalo lang gumulong ang sitwasyon? Kasama niyo sa bahay ang babaeng nabuntis mo? Kaya nga eh. Lalo akong nagdadalawang isip na umuwi kapag day off ako. Hindi naman pwedeng
hindi ka umuwi dahil naghihintay sa'yo si Neri. Kaya lang, paano ako makakakilos ng maayos kung lagi kong makikita si Jerlyn? Ba't kasi doon pa itinira ng tatay mo? Pwede naman sa ibang bahay na lang. Magastos kasi kung uupa pa sila ng matitirahan. Kaya lang, baka magkagulo kayo. Lalo na kapag nalaman ni Neri na ikaw talagang tatay ng ipinagbubuntis ni Jerlyn. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Halos 5 taon na pala kayong kasal ni Roland. Kaya lang wala pa rin kayong anak. Oo. Pero isa man sa amin ay walang problema. Kaya alam ko, magkakaroon din kami. Hindi pa nga lang siguro napapanahon. Hindi pa yun ibinibigay ng Diyos. Masaya kayo kahit wala kayong anak? Oo. Dahil alam ko kung gaano niya ako kamahal. Ganun ba? Ni minsan, hindi niya ako pinagtaksilan. Oh, bakit? Parang may bumara nang lumunok ako. Samid ako eh. Baka may nakaalala sa akin. Ganun ba? Ang swerte mo pala kay Roland kung ganun. Dahil tapat siya sa'yo. Oo naman. Paano kung isang araw, malaman mo na may ginawa pala siyang kalokohan? Pinagtaksilan ka pala niya. Bakit mo naman naisip yan, Jerlyn? Lalaki ang asawa mo. At saka gwardya pa. Ang alam ko kasi, ang mga gwardya, mapaglaro, madalas ginagamit ang kanilang mga batuta. Pilya ka. Hindi mo naisip yun? Malaking tiwala ko kay Roland. At saka may pangako siya sa akin. Hindi niya ako lolokohin at sasaktan. Kawawang Neri, tiwalang-tiwala sa asawa niya. Ang hindi niya alam, matagal na siyang niloloko. Mukhang kaya natuksong pumatol sa akin si Roland dahil hindi sila magkaroon ng anak. Kaya maaari ko siyang agawin sa asawa niya. Hindi ako papayag na makasal sa Italia. Aagawin ko si Roland kay Neri. Lahat ng pagkakataon ay nasa akin. Kaya pagpaplanuhan ko kung paano sila guguluhin at nang masirang pagsasama nila para mapunta sa akin si Roland. Jerlyn, naasikaso ko na ang papeles na kailangan, pati ang birth certificate mo para sa pagpapakasal natin. Sabi ko hindi na kailangan ng kasal. Pumayag na nga ako na ikaw ang makikilalang ama ng anak ko, hindi ba? Nagbago na isip mo. Manuel, ayokong napipilitan ka. Dahil yun ang ipinangako mo sa akin. Bukal sa loob kong gawin yun. Pero ako na ang nakikiusap. Huwag na lang muna.
Masaya na ako na sinusuportahan mo. At lahat ng kailangan ko sa pagbubuntis ko, binibigay mo. Sapat na sa akin yun. Itutuloy natin ang kasal sa ayaw at sa gusto mo. Para maging legal ang lahat. Lalo na ang ginagawa kong pagsuporta sa inyo. Sarap talaga maligo sa umaga. Lalo na kapag gamit ang sabon, Ice Shield bath soap. Presko na, protektado pa. Gising ka na pala, Roland. Nakapagluto na ako ng almusal. At nakaligo na rin. Sandali, ipag-aain na kita. Hindi na, Jolene. Si Neri na lang. Pero natutulog pa siya. Oh, si Itay na lang ang asikasuhin mo. Kanina pa umalis si Manuel. Pumasada na siya. Jolene, ayoko ng problema. Ayokong saktan ang damdamin ng asawa ko. Niloko mo ko. Pinaniwala sa kasinungalingan mo. Inako na ni Itay. Pinakasalan ka na niya. Iniligtas ka sa kahiyang ikinatatakot mo. Ano pa gusto mo? Guguluhin mo kami ni Neri? Sinaktan mo ko. Pinagmukhang tanga. Gusto mo tatahimik na lang ako? Hindi pa ako tapos sa'yo. Dahil nagsisimula pa lang ako. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, ano? Bakit ka huminto sa paglalakad, Neri? May problema ba? Ha? Sumasakit ang puson ko. Ay, naku. Ganito kasi kapag magkakaroon ako ng monthly period. Normal lang yan. Ganyan din ako eh. Oh, kaya mo pa bang maglakad? Oo. Siguro abnormal ang menstruation mo, kaya hindi ka nagbubuntis. Siguro nga, isa yun sa problema ko eh. Pero umaasa pa rin ako na magkakaroon kami ng anak. Halika na, tara na. Oh, kaya mo na bang maglakad? Oo. Pasumpong-sumpong lang naman ang sakit. Tapos nawawala rin. Akala ko, hindi mo na ako papasyalan dito. Lola, may sakit po kayo? Oo, ilang linggo na. Bakit hindi po ninyo sinasabi sa akin? Kung hindi pa ako pumasyal dito, hindi ko malalaman. Ano po bang nararamdaman ninyo? Minsan, nahihirapan akong huminga. Hinihingal. Tapos, masakit din itong rayuma ko. O may gamot po ba kayong iniinom? Wala nga eh. Kaya nga siguro hindi gumagaling. Ay, naku. May pambili ka ba ng gamot? May dala po ako. Pero tiyak kulang. Huwag kayong mag-alala, Lola. Hihingi ako ng pera kay Manuel. Tiyak naman bibigyan ako nun para maibili ko kayo ng gamot. Pero nakakahiya sa kanya. Hindi, Lola. Saka pinangako niya yun sa akin. Siyang bahala sa mga pangangailangan ko at kasama na kayo doon. Malaki na pala ang tiyan mo. 5 buwan na po. Kaya ilang buwan na lang, manganganak na ako. Sige po, Lola. Uuwi na muna ako. Bukas, babalik ako para magdala ng gamot na kailangan ninyo. Aba, walang tao dito sa bahay. Pero iniwang hindi nakalak ang pinto.
May tao sa banyo. May naliligo. Neri, ikaw na ba yan? Buti, dumating ka na. Saan ka ba galing? Wala si Neri. Si Roland palang naliligo sa banyo. Magandang pagkakataon. Oh, Neri, ikaw may simple ka. Sa bagay, nasa kondisyon ako ngayon at ready. Teka lang, bubuksan ko pito. Hi! Jerlyn! Roland, matagal na akong sapik sa'yo. Sandali, Jerlyn. Kailangan kita. Jerlyn, ano ka pa? Umayos ka nga. Asawa ka na ng tatay ko. Isa pa, buntis ka. Bakit? Dahil buntis ako, hindi na kita kayang pasayahin. Roland, kaya ko pa. Pagbigyan mo lang ako. Wait! Matukso kaya si Roland? Hanggang kailan maililihim kay Neri ang katotohanan? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion upang lalo naming mapaganda pa ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Vilma Borromeo, Lionel Benamin, Chiquit Amor, Olive Madrideros, Phil Cruz, Susan Robles, at si Bobby Cruz sa papel na Roland. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni Bong Buyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Gali J. Halamanan. At sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit at kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Huwag mo akong piliting digdigin ka ng pinong-pino. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May Pangako ang Bukas. Hindi ako papayag na katulad mo lang ang sisira sa pagsasama namin. Kung magiging mapilit kang wasakin ang relasyon namin, pag-isipan mong mabuti. Huwag mo akong piliting dikdikin ka ng pinong-pino! May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap,
na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang araw na muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ika-4 na yugto ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Huwag mo akong piliting dikdikin ka ng pinong-pino. Dito pa rin sa ating natatanging dulang, May Pangako ang bukas. Sabi ko naman sa'yo, kaya ko pang pasayahin ka. Pwede pa, Jerlyn. Bitiwan mo ko. Gusto mo ang ginagawa ko sa'yo, ay hindi pa. Kaya ko pang gawin yun. Kahit na malaki pa ang tiyan ko. Nababaliw ka na pa. Oo. Mababaliw na ako sa pananapik sa'yo. Nahihibang ka na. Asawa ka ng tatay ko. Sa papel lang yun. At ginawa niya lang yun para iligtas ka. At hindi masirang pagkakakilala sa'yo na asawa mo. Gusto ng itay mo manatili kang matino sa paningin ni Neri. Kahit na ang katotohanan, marami kang kasalanan. At pinagtaksilan mo siya. Natukso lang ako. Kalokohan. Sinasabi mo lang yan. Pinalalabas mong kasalanan ko na tinukso kita. Yun naman talaga ang totoo, di ba? Inakit mo ko. Tinukso mo ko. Madali ka natukso dahil mahal mo rin ako. Ayaw mo lang aminin. Isa pa, dahil hindi kayang ibigay ng asawa mo ang kaligayahan, kaya kong maipadama sa'yo. Ano ba nangyayari dito? Ha? Tay, wala po. Wala? Tingnan mo nga itsura mo, Roland. Kasalanan ni Jerlyn. Oh, ako na naman ang may kasalanan? Bakit lagi na lang ako? Hindi ba nagkaintindihan na tayo, Jerlyn? Manuel, mahal ko si Roland. Akala ko ba ang habol mo lang ay may kilalaning tatay ang anak mo? At may susuporta sa inyo? Kaya nga pinakasalan kita. Akala ko sapat na yun. Anong ibig mo sabihin? Hindi ko pala kayang mawala si Roland. Talagang gusto mo silang guluhin? Nagmamahal lang ako. Huwag ang anak ko! Pabayaan mo na sila ni Neri. Mahal ko siya. Isa pa, may anak kami. Inako ko na siya. Ako na ang magiging ama niya. Isa pa, mahal ni Roland ang asawa niya. Hindi ako papayag na sisirain mo sila. Kung ano man ang namagitan sa inyo, init lang ng katawan yon. Hindi, Manuel. Naghahanap ka ba talaga ng problema? Gusto ko lang maging masaya. Andito na nga ako. At lahat ng kailangan nyo, ibibigay ko. Huwag mo nalang pag-interesan pa si Roland. Kailangan nila ni Neri katahimikan. Kalimutan mo na siya. Paano ko siya makakalimutan kung lagi ko siya nakikita? Kayanin mo dahil kapag hindi ka pa sumunod sa kasunduan natin, tignan lang natin kung saan ka pupulutin.
At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sundin mo na lamang ang gusto niya, Apo. Nasasaktan ako, Lola Pasita. Kapag nakikita si Roland sa piling ng asawa niya. Magtiis ka. Hanggang kailan? Hanggang makakaya mo. Hanggang sa mawala ang pagmamahal na yan at makalimutan mo siya. Ewan ko kung mangyayari yun. Gawin mo. Sasaktan ako, Lola. At ano? Gaganti ka? Hindi ka mananalo. At ikaw rin ang magiging kawawa. Ikaw ang siyang mawawalan. Halika na, Roland. Kumain na tayo. Si Jarlene. Hayaan mo na siya. Ayaw niya sumabay sa atin kapag wala si Itay. Ganun ba? Ang laki na ng tiyan niya. Oo. Kaya nga, hirap na rin magkikikilos. Halika na. Halika na sa mesa. Lalamig ang inihanda kong pagkain. Ay, si Jarlene! Paano yun? Sumasakit ang tiyan. Baka manganganak na. Alika, tingnan natin. Tara. Jarlene, bakit? Ano nangyayari? Ha? Naku! Kailangan madala na siya sa ospital. Pala siya. Oo. Lalaking anak niya. Sino kamukha ng bata? Walang problema kahit sino pa maging kamukha niya. O ngayon, ano nararamdaman mo? Nakita mo ng anak mo kay Jarlene? Wag mo sabihing nangihinayang ka na pinakasalan siya ng tatay mo. Di sana may matatawag ka ng anak. Gugulo ka na rin ako. Dahil ba sa bata? Alam mo kung gaano ko kagustong magkaroon ng anak. Imposible na ba talagang wala na bang pag-asa na magkaanak pa kayo ni Neri? Hindi ko rin alam. Kasama mo naman sila sa bahay. Di para na rin kayong may anak ni Neri. Iba pa rin kasi yung tatawagin niya akong tatay. Pwedeng mangyari yun. Pero ipapaalam nyo kay Neri ang totoo. Kaya lang, masasaktan siya. Saka para mo na rin binaliwalang ginawang pagsasakripisyo ng itay mo. Ginawa niyang lahat para iligtas ka sa problema at kahihiyan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nagugutom na ang baby ko. Sandali lang, anak, ha? Magpapahinga lang ako saglit para makadede ka. Tinapos ko pa kasing labahan ng mga maruruming mong damit gamit ang Pride detergent powder. Kaya naman madaling labahan at paputiin. Ba't tumiiyak ang baby ko? Nagpapakarga. Tsaka baka nagugutom na. Kaya lang pagod pa ako eh. Masama raw kasing padidehin ng bata kapag pagod. Kaya magpapahinga lang ako saglit. Akin kakargahin ko na lang muna. Ay, nako. Ang bilis lumaki ni Renz. Ang lakas kasing dumedi niyan. Ganun talaga. Para madali din siya lumaki. Ay, siya nga pala, Manuel. Yung tungkol sa sinabi ko sa'yo,
Kailangan kasi ng gamot para sa sakit ni Lola. Ako na ang bahala ron. Basta lahat ng kailangan mo, sabihin mo sa akin. At ako na ang bahalang gumawa ng paraan. Hi, Renz! Ay! May bisita po kayo? Oo, kaibigan ko. Siya si Tita Divina. Hello po, Tita Divina. Sige po, doon po muna ako sa kwarto. Doon na po ako maglalaro. Sige, Renz. Ang cute niya, no? Ikaw ang nag-aalaga sa kanya? Sa akin lang iniiwan kapag may pinupuntahan si Jerlyn. At mama pala ang tawag niya sa'yo. Eh di para ka na rin merong anak. Oo. Kay Renz, kahit paano, nararanasan kong maging nanay. Paminsan-minsan. Bakit? Divina, hindi ko alam kung mabibigyan ko pa ba ng anak si Roland. Pagod ka na bang maghintay? At nawawalan ka na ng pag-asa? Ikaw lang ang narito sa bahay, Jerlyn? Oo. Ang alam ni Neri, bukas ka pa uuwi. Nasaan siya? Umalis, may pinuntahan. Si Renz naman kasama ni Manuel. Ganun ba? Roland, sobrang natin ng bahay. Jerlyn, ano ka pa? Pwede tayo maging masaya. Ulitin natin ang dati. Hanggang ngayon pa, ganyan ka pa rin. Sabi ko sa'yo, hindi ba? Hindi kita kayang kalimutan. Hanap-hanap pa rin kita. Ang yakap mo, halik mo. Ang amoy ng katawan mo. Ang init ng pagmamahal mo. Gusto ko ulit maramdaman yon. Huwag kang ang baliw, Jerlyn. Tapos na ang lahat ng yun. At hindi pwedeng ibalik. Pwede pa. At handa akong sumama sa'yo. Lumayo tayo kasama ang anak natin. Gusto mong iwan ko si Neri? Oo. At iiwan ko rin si Manuel. Wala ka na nga sa katinuan mo. Siguro nga. Dahil ang gusto ko, makasama ka uli, Roland. Hindi kita makalimutan. Mahal pa rin kita. Wala nang patutunguhan pang kalokohan mo. Hindi ako titigil. Hindi ko susukuan na makuha ka, Roland. Hindi ko iiwan si Neri. Iiwan ka niya. Lalo na kapag nalaman niyang totoo na ikaw ang ama ni Renz. Sasabihin ko yun sa kanya para tuluyan ang masira ang pagsasama ninyo! Hindi mo gagawin yon. Kung ano man ang naging pagkakamali ko noon, pinagsisisihan ko na. At hindi ako papayag na katulad mo lang ang sisira sa pagsasama namin. At kung mapilit kang wasakin ang relasyon namin, pag-isipan mong mabuti. Huwag mo kong piliting dikdikin ka ng pinong-pino. Pinagbabantaan mo ko? Kaya mong gawin yon? Oo! Kaya ko! At saka sino ka ba para takutin ako? Pasalamat ka nga. Iniligtas ka ni Itay sa kahihiyan. Ano ba nangyayari? Hap, Nag-aaway kayo ni Jerlyn? Neri, Ano ang mangyayari sa tagpong ating iniwan? Narinig kaya ni Neri ang pinagtalunan ni na Roland at Jerlyn?
Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion upang lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Vilma Borromeo, Lionel Benjamin, Chiquit Amor, Olive Madrideos, Phil Cruz, Susan Robles, at si Bobby Cruz sa papel na Roland. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutiat. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Gani J. Halamanan at sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang kapanapanabik at mainit na huling yugto ng kasaysayang ito. Huwag mo akong piliting digdigin ka ng pinong-pino. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, May Pangako ang Bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May Pangako ang Bukas. Hindi ako papayag na katulad mo lang ang sisira sa pagsasama namin. Kung magiging mapilit kang wasakin ang relasyon namin, pag-isipan mong mabuti. Huwag mo akong piliting dikdikin ka ng pinong-pino! May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas. Magandang araw na muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Huwag mo akong piliting digdigin ka ng pinong-pino. Dito pa rin sa ating natatanging dulang, May Pangako ang Bukas. Papasok ako ng bahay. Narinig ko nagtatalo kayong dalawa. Wala yan, Neri. Wala yon? Bakit hindi mo pa sabihin ang katotohanan, Roland? Anong katotohanan? Oh, nagtatanong si Neri. Sasabihin mo ba?
O gusto mong ako na lang magsabi sa kanya? Sira na nga ulo mo. Gusto ko lang matapos ang problema. Matagal na yung tinapos ni Itay. Hindi pa, Roland. Dahil hanggang ngayon, ginagawa ninyong tanga si Neri. Teka, ano bang sinasabi niyo? Hindi ko kayo maintindihan. Neri, bakit? Aray! Ang sakit! Ha? Mas matindi na yung sakit na! Neri! Bakit? Sobrang sakit ng pusong ko! Ha? Hindi ko na kaya. Neri! Bakit ganyan ang tingin mo sa akin, Manuel? Nasa ospital si Neri. Alam ko. Wala akong kasalanan sa nangyari sa kanya. Wala akong ginawa kay Neri. Ano pa ba ang kulang, Jarlene? Kahit sabihin ko, hindi mo ko maiintindihan. Dahil hindi mo tinutulungan ang sarili mo. Anong magagawa ko? Hindi ko pala kayang kalimutan si Roland. Andito ako. Hindi ikaw ang mahal ko. Ginagawa ko lahat para sa'yo. Kulang pa ba? Hindi ka magawang turuan ng puso ko. Dahil pilit ka pa rin umaasa. Alam mo namang hindi na pwedeng mangyaring gusto mo. Ako na ang kasama mo. Sana nga ganun lang kadali yun. Sana nga gaya na lang ng mikrobyo ang pagmamahal ko kay Roland. Para pwede ko ipaligo at sabunan ng shield bath soap at pagkatapos ang tanggal na. Dahil kung ganun lang yun kadali, kahit oras-oras maliligo ako, magsasabon, kaya lang hindi yun ganun kasimple. Itigil mo na ang kaasa. Dahil hindi yun mangyayari kahit baliktarin mo pa ang mundo. At hindi rin kita papayagan. Kaya huwag mo na sayangin ang oras mo sa mga bagay na hindi pwede. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Roland. Bakit hindi mo sinabi sa akin yun? Sorry. Roland. Ovarian cancer. Yun ang sabi ng doktor. 3 hanggang 5 taon. Roland. Pala ang dahilan kaya hindi tayo nagkakaroon ng anak. Pero alam mo kung gaano ko gustong bigyan ka ng anak. Alam ko yun. Kapag wala na ako, pwede kang humanap ng iba. Yung mabibigyan ka ng anak. Huwag kang magsalita ng ganyan. Napaghandaan ko na ang lahat. At matagal na rin kitang napatawad. Ano? Hindi naman ako manhid. Marunong ako makiramdam. Ano ba sinasabi mo? Si Jarlene, alam ko ang tungkol sa lihim niyo. Kung anong ginawa ni Itay Manuel. Nessie? Diba sabi ko nga sa'yo, marunong ako makiramdam. Tagal ko nang alam na ikaw ang nakabuntis kay Jarlene. At anak mo si Vince.
Maluwag sa dibdib ko na tanggapin yun. At kung ano man ang ginawa ni Itay Manuel, humahanga ako sa kanya. Dahil ginawa niya ang lahat para protektahan ka. Iligtas sa kahihiyan si Jerlyn. At hindi masira ang pagsasama natin. Ganun, pinahalagahan ni Itay ang pamilya natin. Tama ka, Neri. Kaya sinikap kong magpakatatag. Alam ko yun, Roland. Lahat ng panunukso sa'yo ni Jerlyn, pinaglabanan mo. Alam mo rin yun. Oo. Kaya nga hanga ako sa'yo. Dahil naging matatag ka, ayaw mong mabaliwala ang pagsasakripisyo ni Itay Manuel. Kaya lang, ito pa mangyayari. Mawawala ka. Iiwan mo ko. Neri, kailangan pa kita. Kahit ayoko. Kahit gustuhin ko pang mabuhay ng matagal at makasama ka, hindi pa rin ako ang masusunod. Kundi ang kagustuhan ng Diyos. Divina, salamat sa pagbisita mo. Tinalaw mo ba ako para iyakan? Uy, buhay pa ako. Sorry. Kasi hindi ko mapigilan. Marami pa tayong pagsasamahan. Hindi ba? Sana. Kaya lang, hindi na pwede. Pero, sa kabila ng mga nangyari, masaya pa rin akong mawawala. Dahil si Roland, alam ko, makakasama ko siya hanggang sa huling sandali ng buhay ko. Matagal nang alam ni Neri? Opo, Tay. Yun ang ipinagtapat niya sa akin. Kaya pala, kahit anong nakikita niya, baliwala sa kanya. Napakabait ni Neri. Mas pinili niyang manahimik na lang kaysa mas maging magulo pa ang sitwasyon. Dahil mahal ka ng asawa mo. Kaya sinikap niyang unawain ka. Salamat din ho, Tay. Sa kabila ng nagawa kong kasalanan, sinikap niyong ayusin ang buhay ko. At nanatili kaming magkasama ng asawa ko. Dahil ayokong matulad ng pagsasama niyo ni Neri sa naging relasyon namin ng inay mo. Nasira ang pamilya natin. Lumaki kang hiwalay kami at yun ang ayokong mangyari. Pero alam ko nahirapan kayo. Hindi naging madali na pakisamahan ang babaeng kagaya ni Jerlyn. Nagawa kong tiisin yun at pigilan siya sa mga plano niya. Pero dahil na rin sa pagpapakatatag mo at sa pinakitang pagpapahalaga sa sakripisyong ginawa ko, humanga ako na nagawa mong lagpasan ng lahat. Dahil ayoko pong mauwi sa walang ginawa niyang Itay. Yun lang ang pwede kong itumpas. Ang bigyan ng importansya ang naging pagsasakripisyo ninyo.
At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mama, bakit po ganun? Anong bakit ganun? Si Mama Neri po, wala na. Namatay na siya. Ganun talaga ang buhay, anak. Ang lungkot-lungkot po kasi. Pati si Papa Roland, sobrang lungkot din. Kayo po ba nalulungkot din? Oo naman. Kasi nga, mabait ang Mama Neri mo. Pero ganun talaga ang buhay, anak. Sana, di na lang namamatay yung tao. Para po, walang maging malungkot. Nakikiramay ako, Roland. Salamat, Elmo. Wala na si Mrs. Anong plano mo? Hindi ko pa alam. Alam ko, naghihintay si Jarlene. Asawa na siya ng tatay ko. Nagawa nga ng itay mo na magsakripisyo, di ba? Malay mo, gawin niya uli yun. Saka, may anak kayo. Wala na si Neri. Hindi ko alam kung ano pinaplano ni Manuel. Minsan na siyang nagparaya. At pwede niyang ulitin yon. Pero, ayoko na. Dapat ko naman pahalagahan ng pagkatao ko. Naging mabait si Manuel. Lahat ibinigay niya. Nirespeto niya ako. Hindi kami pinabayaan, pati si Lola. Ako ang naging problema. Nagmatigas ako. At hindi ko pinag-aralang mahalin siya. Pero, hindi pa huli ang lahat. Lagi namang may ikalawang pagkakataon. Kung uulitin ko ang magparaya para mas maging masaya at maayos ang buhay mo, anak, gagawin ko. Tay, sabihin mo lang. Isa pa, kahit nagsama kami ni Jarlene at pinakasalan ko siya, hanggang papel lang yon. Walang namagitan sa inyo? Wala. Dahil iginalang ko siya. Hindi mo ba napapansin ang mga ikinikilos niya? Di ba lahat ng paraan ginagawa niya para akiting ka? Dahil naging asawa ko lang siya sa papel. Pero, tay, hindi niyo na kailangan magsakripisyo ulit. Roland? Bulang pa siya ko. At wala akong planong bumuo ng pamilya kasama si Jarlene. Tatay, alam ko na malaki ang ipinuhunan mo. Isa pa, ayokong guluhin pa ang isip ni Renz. Hayaan nating maibaon na lang sa limot ang lahat ng nakaraan. Paano ka? Maraming paraan. Lalayo na lang ako. Hahanap ng trabaho sa ibang lugar. Pwede rin akong mga ibang bansa. Para tuluyan ko nang makalimutan si Jarlene. Sa paglayo ko, hindi na niya ako makikita lagi. At posibleng matutukan ka na rin niyang mahalin. Gusto kong maging masaya rin kayo, Itay. Para sa isang magandang pangako ng bukas.
Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang, huwag mo akong piliting digdikin ka ng pinong-pino. Samantala, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Ang mga bituin ng radyo na nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Vilma Borromeo, Lionel Benjamin, Chiquit Amor, Olive Madrideos, Phil Cruz, Susan Robles, at si Bobby Cruz sa papel na Roland. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butiak, sa musika ni Buboy Sanonga, superbisyong teknikal ni Bong Buyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Gani J. Halamanan at sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo. Muli po namin kayong hahatdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin sa ating natatanging dulang, May Pangako ang Bukas.